So ayun, magandang araw po ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. So ngayong araw meron na naman tayong isang katanungan na ating sasagutin. Pero bago ang lahat, shoutout muna natin isa sa mga matitikas na engineer, si Sir Jerome Awao. Ayan. So ngayon may isang katanungan na ating sasagutin. Sabi ni Sir dito, ayan, kung meron daw bang isang safety officer doon sa aksidente, ay siya na daw ba ang mananagot? No, ISO na ba daw yung mananagot? Safety officer na ba daw yung mananagot? So yun yung sasagutin natin, no? So doon tayo sa situational scenario, no, mangyayari, no? Example na lang, nandun yung safety officer sa nangyaring aksidente, ng insidente. So depende yun sa pagdating sa investigation, no? Tatanungin naman dyan, isang safety officer, unang-una kung paano nangyari, no? Kung paano nangyari, kung ano yung root cause, kung ano yung dahilan. At saka kung may report ba si safety, kung may pagkukulang or negligence pa talaga si safety doon sa aksidente na yon. Minsan na ginawa na lahat ng safety officer ang kanyang trabaho, pero dahil sa kapabayaan or negligence ng mga tao or doon sa mga pag-uugali, mga nag-horseplaying yung tao, so doon sila na-aksidente. So merong mga ganong senaryo. Ngayon, example na lang natin, may na-aksidente tapos nahulog doon sa butas. Nahulog doon sa butas. Tapos yun yung tatanungin natin kung bakit may butas doon, kung bakit hindi nalagyan ng hard barricade yung butas doon, walang signage kung bakit kaya nahulog siya yung tao doon, or talagang naglalaro lang yung tao doon at kaya na-aksidente siya. So ngayon kung walang hard barricade doon, bakit hindi napalagyan ng barricade? No, tatanungin niyo yun kung gawan ba yun ng report ng safety na nag-conduct ba ng risk assessment dun sa area na yun. Kung meron naman siyang report, kung nakagawa naman siya ng risk assessment, kung meron naman siyang recommendation na report niya sa work supervisor or engineer yung area na yun, tapos nabanggit niya yun sa toolbox, yung mga hazard, mga control measure na nandun sa site. At dapat pag nag-toolbox si safety, dapat mayroon laging attendance yan, nakapirma yung mga tao, nakasulat doon, nakapirma yung safety at saka yung area in charge or yung supervisor, no, dapat nakapirma yun doon lahat. Tapos meron din doon yung minutes of meeting natin na tinatawag, kung lahat ng sinasabi ni safety, hazard at saka yung mga control measure, nabanggit niya doon sa toolbox na yun bago kasi documents lang. Bilang isang safety officer, napakahalaga ang pagdating sa documentation, no? Reporting, napakahalaga yan sa safety officer kasi in case na merong hindi nasahang pangyayari, yun yung magpapaligtas sa isang safety officer, no? Kaya dapat pagka merong aksidente, wag natin agad husgahan or sisihin ng isang safety officer, no? Tingnan natin muna yung report, alamin muna natin kung paano na-aksidente yung tao. Kasi minsan nasa behavior na yung tao, ano, pinapasuot na, lagi nang pinalahanan ng safety officer na magsuot ng PPE, tapos nalikod lang, lipat ng ibang area, nagtanggalan naman ng PPE, nahulugan ng bako, nahulugan ng bakal, nahulugan ng martilyo, ayun, wala ng PPE, doon ang aksidente yung tao. So yung mga ganong bagay, so hindi pwedeng isihin natin agad si safety unless mapatunayan natin na si safety ay meron talagang kapabayaan or negligence sa kanyang trabaho. So siya pwedeng managot. Kaya advice ko sa mga safety officer, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang, na dapat meron tayong logbook, lagi tayong merong daily report na ginagawa. Ay napakalaking bagay or napakalaking tulong sa atin yan. Yan yung magsasalba sa atin pagka nagkakaroon ng problema sa site. No, wag naman sanang mangyari yan sa area nyo or sa area ko din. So yun lang naman ang masasabi ko at maraming salamat at magandang araw ulit sa inyong lahat.